Kapag narinig mo ang pangalang The Joker, sino ang unang pumapasok sa isip mo? Si Joaquin Phoenix o si Nikola Jokic? Sa NBA, hindi lang husay sa laro ang nagbibigay ng legacy sa isang manlalaro. Kailangan mo ring may kwento, may karakter at kadalasan lahat yan ay nakabalot sa isang simpleng nickname. Mula sa mga superhero references hanggang sa mga bansag na paminsan-minsan ay parang insulto. Ang mga NBA nickname ay bahagi na ng kultura ng liga. Ito ang mga pangalan na binuo ng media, fans at minsan ng mga mismong kakampi. Pero ang bawat nickname may pinanggagalingang kwento at minsan mas exciting pa ito kaysa sa highlights ng laro. Halika at tuklasin natin kung paano nakuha ng mga modernong NBA stars ang kanilang iconic nicknames. Unahin na natin si Anthony Edwards na kilala ngayon bilang Ant-Man. Hindi dahil sa maliit siya, kundi dahil parang may kakayanan siyang lumaki at dominahin ang laro lalo na sa playoffs. Pero ang totoo, hindi naman sa Marvel nakuha ang nickname niya. Mismong tatay niya ang unang tumawag sa kanya ng Ant-Man nung bata pa siya, bago pa siya maging NBA superstar. Ngayon mukhang tama naman ang tawag na yun kasi sa tuwing big game lumalaki talaga si Ant. Samantala si Luka Doncic naman ay tinatawag na Luka Magic at kung napanood mo na siyang maglaro alam mo kung bakit. Parang may sariling scriptwriter ang bawat galaw niya. Hindi niya kailangan ng fancy dribbles. Simpleng galaw lang pero magic sa resulta. Ang bansag na Luka Magic ay nauna nang binanggit ng longtime commentator ng Dallas Mavericks na si Mark Followill noong rookie season pa lang ni Luka. Mula noon, tumatak na ito sa mga fans dahil walang ibang salitang mas akma sa ginagawa niyang magic sa court. Ngayon, sino bang makakalimot kay Nikola Jokic, ang The Joker? 3 MVPs, isang championship at triple-double na parang normal lang. Pero sa kabila ng kanyang kalmado at minsan kakaibang kilos, hindi siya kilala sa pagiging komedyante. Kaya paano nga ba siyang naging Joker? Simple lang, si Mike Miller, kakampi niya sa Denver noong rookie season niya. Nahirapang banggitin ang apelyido niya. So ang ginawa niya, tinawag na lang siyang The Joker. At nagstick na ito hanggang ngayon. Ironically, naging seryoso siyang kalaban na may mga comedic nickname. Hindi rin magpapahuli si Donovan Mitchell, aka Spida. Nung bata pa siya, sumali siya sa isang youth league kung saan hindi lang siya scorer. Isa rin siyang defensive nightmare. May isang magulang na nanonood ang nagsabing parang gagamba raw si Mitchell sa court. Kasi kahit saan dumaan ang bola, naaagaw niya. Kaya tinawag siyang Spider, pero in-style as Spida. At mula noon, hindi na siya nakawala sa nickname na yon. Bagay naman sa kanya, lalo na't may 6'10 na wingspan siya kahit 6'3 lang ang height niya. Pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinakapinong scorer sa kasaysayan, Kevin Durant, ang Slim Reaper. Pero marami rin siyang nickname. KD, Durantula, Easy Money Sniper. Pero ang Slim Reaper ang tumatak sa mga fans. Nang tanungin siya kung bakit yun ang nickname niya, simpleng sagot lang ang binigay ni KD. Slim ako at ginagawa ko ang trabaho ko sa gabi. Napaka-KD na sagot, di ba? Pero sa likod ng simplicity na yan, nandoon ang katotohanan. Si KD ay parang Grim Reaper sa court. Tahimik pero deadly. At syempre, di pwedeng mawala si James Harden, ang kilalang The Beard. Hindi siya tinawag na ganito dahil sa shooting form niya, kundi literal sa kanyang iconic na balbas. Walang eksaktong petsa kung kailan siya unang tinawag na The Beard. Pero noong kasagsagan ng kanyang panahon sa OKC, lalo na noong 2011-2012 season, sumikat na ang tawag na ito. Mula noon, hindi na niya ito iniwan o inahit. Kung si Samson ay may lakas sa buhok, si Harden ay may power sa balbas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tandem,
ang Splash Brothers na sina Stephen Curry at Klay Thompson. Pero teka, mag-focus muna tayo kay Stephen "The Chef" Curry. Hindi lang siya kilala bilang Splash Brother. Sa mga fans, siya rin ay si Chef Curry dahil sa init ng kanyang kamay, luto kung luto. Literal na sinisindihan niya ang court sa bawat 3-point shot. Ang bansag na chef ay naging viral lalo nang sumabay ito sa kanta ni Drake na 0 to 100 kung saan nabanggit ang Chef Curry with the shot. Mula noon, kinilalang chef ng 3 si Steph, lalo na't kaya niyang tumira mula sa half court. Balik tayo sa backcourt tandem kung saan si Klay Thompson ang isa pang kalahati ng Splash Brothers. Ang bansag sa kanilang dalawa ay naimbento ni Brian Witt, isang writer sa Warriors website. Isang tweet lang noong 2012 ang nagpangalan sa kanila bilang Splash Brothers dahil daw sa splash na tunog ng mga shooting nila. At hindi siya nagkamali, 4 na championships at daang-daang 3-pointers ang nagawa. Naging alamat ang tawag na yon. Kung may chef, syempre may king. Wala nang iba kundi si LeBron James, si The King James. Noong nasa high school pa siya, tinawag siyang The Chosen One ng Sports Illustrated at ang king naman na nickname niya ay noong nasa NBA na siya bilang simbolo ng pagiging royal blood sa basketball. Sa loob ng 2 dekada, pinatunayan ni LeBron kung bakit siya tinatawag na The King sa mga championships, sa stats at sa tagal niya sa NBA. Ang King James ay hindi lang nickname, para sa iba ito ay prophecy. Kung may nickname na nakaka-proud, meron din medyo nakaka-insulto gaya ng kay Russell Westbrook na binansagan ng ilan bilang Westbrick. Isa siyang dating MVP, triple-double machine at freak of nature pagdating sa athleticism. Pero noong napunta siya sa Lakers mula 2021 hanggang 2023, bumaba ang shooting percentage niya at naging dahilan ito para tawagin siyang Westbrick. Hindi maganda pakinggan at ayon kay Russ, disrespectful ito. Pero tulad ng brick sa basketball, minsan kahit gaano kakagaling, may babagsak pa rin. At sa ating panghuli, andyan si Jimmy Butler, ang kilalang Jimmy G Buckets. Kung regular season lang ang pag-uusapan, hindi siya ang pinaka-flashy. Pero pagdating ng playoffs, ibang hayop si Jimmy. Biglang gumagaling, biglang clutch. At yan ang dahilan kung bakit napansin siya ni Stacey King, dating Bulls announcer. Noong makita niyang sunod-sunod ang tira ni Butler sa garbage time, sinabi niya on air, "That's Jimmy G Buckets." And the G stands for gets. Isang simpleng salita, pero perfect na description para sa isang taong parang laging alam kung kailan kailangan umiskor. Well, at the end of the day, ang mga bansag na ito ay hindi lang basta nickname. Ito'y representasyon ng kung sino sila bilang player, bilang karakter at minsan bilang alamat. Minsan nakakatawa, minsan nakakaiyak, minsan nakakahiya. Pero ang totoo, walang nickname kung walang kwento. At sa NBA, ang kwento ay nagsisimula sa laro. Ano ang masasabi nyo sa mga nickname nila? Kung nagustuhan mo ang ating video, magugustuhan mo rin ang mga ito. Click mo na. Salamat!